Isang bangungot ang pinagdadaanan ngayon ng Japan matapos ang lindol at tsunami noong March 11. At ngayon, pinangangambahan naman ang isang nuclear meltdown bunsod ng pagkaabirya ng Fukushima Nuclear Power Plant. Nasundan ng GMA News ang bakas ng trahedya. At narito ang report ng ating kabrigadang si Chino Gaston. Sinira ng lindol at tsunami sumama sa Japan ang kinabukasan at pangarap. March 12, 2011, isang araw matapos ang intensity 8.9 na lindol na yumanig sa Japan na sinundan ng tsunami, ipinadala ko rito ng GMA News para tutukan ang kalagayan ng mga kababayan nating naipit sa kalamidad. Ito na siguro ang pinakamapanghamong coverage na susuungin ko sa mahigit 10 taon ko bilang isang reporter. Pagdating ng aming team sa pinakasentro ng lindol at tsunami dito sa siyudad ng Sendai sa Miyagi Prefecture, ito ang aming dinatnan. Magulong paligid, mga sirang bahay, at patong-patong na mga sasakyan. Iba talaga kapag nakikita mo ng malapitan ang lagim na ilang oras lang ang nakakaraan sa telebisyon ko lang na malas. Yan ang epekto ng tsunami. Tinangay yung mga sasakyan kung kaya't nagkapatong-patong sila dyan sa tabi. Ito rin, tanda kung saan yung water level, andyan yung basura. At dito yung putik sa stairs. Dahil wala pang 3 araw mula nang tumama ang kalamidad, walang tigil pa rin ang rescue operations. Umaasang may masasalba pang buhay. At tila hindi pa sapat ang kamalasang dinaranas na ito ng Land of the Rising Sun dahil nagkaroon din sila ng nuclear crisis bunsod ng pagsabog ng mga reaktor sa Fukushima Nuclear Power Plant. Bunga nito, agad inilikas ang may 3,000 residenteng malapit sa planta. March 13, ikalawang araw ko dito sa Japan. Pila-pila ang mga tao sa Fukushima na nagpapasuri ng radiation exposure. Thyroid cancer daw ang maaaring idulot ng sobrang radiation sa isang tao. Kaya agad binigyan ng iodine ang mga residente rito bilang pangontra sa epekto ng radiation. Sa kabila nito, siniguro naman ng mga otoridad na mababa lang daw ang radioactive level nito at hindi raw makakaapekto sa tao. Samantala, inaalam pa rin daw ng Philippine Embassy to Japan kung may mga nadamay na Pinoy sa naturang trahedya. Tinataya kasing mahigit 2,000 Pilipino ang naninirahan dito. Sa pangatlong araw ko dito sa Japan, pahirapan na sa pagkuha ng pagkain. Nagkakaubusan na rin ng gasolina na siya ngayong problema ng ating embahada. Sa oras kasi nakapusin sila ng gasolina, mahihirapan na raw silang i-evacuate ang mga kababayan nating naiipit sa Fukushima. Ngunit ang higit na ikinababahala ng lahat ang pagsabog ng reactor number 3 sa nuclear power plant. We recommended to our embassy in Tokyo and the ambassador agreed with our proposal to stay put, no? Doble pahirap pa sa mga ibig lumikas ang masungit na panahon. Kasalukuyang 0 degrees Celsius ang temperatura dito at umuulan. Ayon sa mga local weather forecast, nakatakda ring mag-snow dito sa Sendai simula bukas. Walang katiyakan kung ano ang naghihintay sa amin bukas o sa mga darating pang araw. Tanging pananampalataya ang aming sandata. Pang-4 na araw namin sa Japan at pangatlo sa Sendai. Isang mahabang pila ang tumambad sa akin. Lahat matyagang pumipila sa pag-asang makakabili pa sila ng makakain. Ito na yung sinasabi naming napakahabang pila ng mga taong ibig bumili ng kahit anuman dito sa isang department store. At susubukan natin pumili dito. Sakaling makabili tayo, no, o mapahintulutan tayong bumili ng supplies na kahit anumang pagkain, tubig at mga damit para sa ating mga susunod na araw. How are you feeling now? 本当何でもいいから買えれば食べたいって買ってる。そうですね。とにかく物がないんで、なんですか、本当に
不安ですね、物がないんで。 Nang maghapong iyon, nakaranas ng mahigit 13 aftershocks ang Japan. Dagdag pa ang pangambang muling magka-tsunami. Binisita ko rin ang airport sa Sendai. Ang lugar na ito raw ang binayo ng husto ng tsunami. Sa aking labas, ito, parang pinaglaruan ng higante ng mga sasakyan na siyang nakapark dito sa airport ng Rumagasa ang tsunami. At huwag na lang natin isipin kung may mga tao ito ng panahon na nanalasa dito ang tsunami. Napakatindi ng pinsala na dulot nung dumaang tsunami dito. Mabuti na lamang ang structure ng airport mismo ay parang intact pa, no? Hindi pa nasisira at wala nga tayong nakikitang bitak dito. Nagmistulang evacuation center ng mga nasalanta ang airport na ito. Nagsimula na ring bumagsak ang niebe ng araw na yon. Mga yelo mula sa langit na lalo lamang nagpalungkot sa kapaligiran. Dahil dito, naging mas mahirap ang rescue operations at nagkaroon na namang muli ng pagsabog sa mga reactor sa planta. Inabisuhan ng gobyerno ng Japan ang mga nakatira malapit sa planta na huwag nang lalabas ng kanilang mga bahay. Dala na rin ng nakaambang panganib, pinayuhan na kaming mag-empake ng Philippine Embassy. Yung hotel room na to ang nagsilbing bahay namin itong mga nakalipas na 3 araw. At dito na rin kami nagmo-monitor ng kung ano man nangyayari sa buong Japan. No? Dito, dahil wala na mga damit, naglalaba kami. At least may power. Nakaka-charge tayo at may heating kaya hindi malamig. Kahit na napakatindi ng temperature sa labas at nagsusnow na. Nang mismong araw na yon, sinimula na ng embahada na sunduin ang iba pang Pilipino sa Fukushima. Parang pelikula, naging madamdamin ang paghihiwalay ni Ami at ng mister niyang Hapon. Mama, gambatte! Ramdam sa mga luha ni Ami ang kalungkutan habang ang anak nilang si Aika bumaba ng bus para hagkan ang kanyang ama. Sakay ng isang bus kasama kami sa mahigit 40 Pilipino na inilikas papuntang Tokyo. 3 pick-up points sa Fukushima ang aming daraanan kung saan naghihintay ang ilang pang Pilipinong i-evacuate palayo ng Fukushima. Habang nasa biyahe, kitang-kita ko ang saya ng ating mga kababayan. Batid kong nangangamba pa rin sila sa kaligtasan ng mga naiwan nilang asawa at mga kaibigan. Pasado alas 8 ng gabi nang makarating kami sa Tokyo. Okay lang kayo? Okay lang. Kasamang ating mga kababayan, agad kaming idiniretso dito sa malaking silid. Dito, mainit na sabaw ang aming pinagsaluhan. Ang batang ito, saglit na inihabilin sa akin ng kanyang ina para asikasunin ang iba pa niyang anak. Bigla ko tuloy na alala ang mga anak kong naiwan sa Maynila. Lubos na pasasalamat ko na katulad ng mga batang ito, ligtas sila sa anumang peligro. Kinabukasan, patuloy pa rin sa pag-evacuate ang ating embahada sa mga Pinoy na naiwan sa Fukushima at Sendai. May mahigit 100 kababayan tayo na nailigas na papunta sa Tokyo. Sundalo kasi siya, siyempre, yun ang ano niya eh. Hindi namin siya pag-aari pala pagka ganito. 43 ang iniligas ng Embassy Bus 1 mula rito sa Fukushima. Pero magkahalong lungkot at tuwa ang nadarama ng mga nakalikas dahil marami sa kanila ang nag-iwan na mga mahal sa buhay rito. Habang nasa biyahe, patuloy sa pag-iyak ang kababayan nating si Anet. Bukod kasi sa kanyang asawa, naiwan din sa Fukushima ang kanyang ate. Hindi sumama kasi yung mga anak niya
Ayaw din, tsaka asawa, may pasok pa sa trabaho. Alas 10 na ng gabi nang makarating kami sa Tokyo. Ang malaking kwarto na ito sa loob ng Franciscan Church sa Tokyo magsisilbing pansamantalang tuluyan ng ating mga kababayan mula Fukushima hanggat pinaplano pa nila ang kanilang susunod na hakbang. Walang kasiguraduhan ng mga susunod na araw para sa aming lahat dito. Pero ang mahalaga, ligtas kaming lahat. Sa aking pananatili dito sa Japan, sari-saring emosyon ang aking nasaksihan at iba't ibang tao din ang aking nakilala. Pero sa kabila ng matinding trahedya at panganib na nakaamba, matibay pa rin ang kanilang panalangin na maaayos din ang kanilang kalagayan. Patuloy na magsusubaybay sa mga isyu ng bayan, ako si Chino Gaston para sa Iisang Brigada.